Hello guys! Welcome back to my channel. So, ever since po napabalita na nung mga last week of August na pinatanggal po ni NPC or National Privacy Commission tong si OneHand sa Google Play Store because ang dami pong reklamo na tanggap yung NPC laban kay OneHand. And yung mga reklamo nito ay may kinalaman sa violations sa Data Privacy Act. Naging very common na katanungan dito sa channel ko kung babayaran pa daw si OneHand. At kasabay po ng mga katanungan nito is yung mga assumptions na sarado na si OneHand, kaya pwede nang hindi bayaran, o kaya, ba't pa nag-ooperate si OneHand? Pinasara na. In this video, hindi po ako gagawa-gawa ng kwento. I-share ko po sa inyo yung mga nabasa ko at yung mga resources na kung saan nakagawa ako ng mga ganitong klaseng opinion. Doon tayo sa pinakamadaling sagutin, guys. Kung totoong nagigipit talaga at naghihirap kasi nawala ng trabaho, nagka-problema dahil yun nga, pandemic, ang hirap ng buhay. Naiintindihan naman ang hirap ng buhay ngayon. Tapos, kinapos, kaya di makabayad kay OneHand. Huwag po kayong matakot kasi kapag hindi po kayo nakabayad kay OneHand or any OLAs, legal man or illegal, hindi po kayo makukulong. So, wala pong nakukulong sa mga utang dahil sa OLAs. At parang it's not so likely na pupunta rin sila sa barangay nyo eh. Also, hindi rin sila most likely magsasampa ng kaso. At kapag sila po nagsampa ng kaso, meron pong due process, hindi po yung pa-text-text lang na pananakot. At saka, yung process na to will definitely involve money na malamang mas malaki pa yung gagastusin nila kaysa sa dung amount na i-collect nila sa inyo. So guys, wag pong matakot at wag pong ma-stress kapag hindi makapagbayad sa OLAs kasi hindi po kayo makukulong. At saka hindi po kayo isusumbong yan kay barangay captain. Kung sakali man kayo tinitext or palaging tinatawagan dahil yun nga sinisingil at kayo stress na talaga, i-block nyo lang yung number, especially yung mga palaging nananakot or kaya magpalit ng SIM. Basta wag pong magpa-stress, guys. Also, yung mga ganitong, yung mga sitwasyon, like, tatakutin ka na, ipopost ka daw sa social media, bawal po yung tinatawag na shaming. Hindi po pwede na yung mga lender ay ipahiya yung mga taong may utang sa kanila. Meron po akong i-share sa inyo, which may be a little bit of a good news or relief na rin sa inyo na nasa-stress kasi sinisingil. Because, noong November 2, naglabas po ng memorandum si SEC na pansamantalang di muna tatanggapin yung ni SEC yung registration ng mga bagong online loan platforms. Or, ito yung tinatawag na moratorium of new OLPs. So, nakasaad po dito sa memo na yung mga OLAs na may pahintulot na mag-operate as of November 2, 2021 ay magiging subject to strict monitoring by the Commission of their compliance with all applicable laws, rules, and regulations, provided that this without prejudice to the outcome of any pending administrative action involving FCs and LCs. Kung hindi aayusin ni OneHand yung pagpapatakbo ng kanilang negosyo, yung tinutukoy ko dito is pagpapahiram ng pera, pagko-collect, pagre-remind. Kung hindi nila aayusin yung kanilang proseso sa pag-conduct ng kanilang business, is maaaring mawala sila ng tuluyan. We'll talk more about it. Alam ko, hindi kayo matutuwa kung sabihin kong bayaran si OneHand as much as possible kasi alam ko, may iba sa inyong masasabi na nag-i-inarte lang ako, yung ganon, pero please hear me out. OneHand is an online lending platform ni We Fund Lending Corporation. Tandaan nyo yan ha. Hindi pa po completely pinasara si OneHand kahit na wala na po, hindi na po madadownload yung app niya sa Google Play Store. Kasi si OneHand ay kasali pa rin sa mga list of financing and lending companies registered with the SEC and their online lending platforms as reported pursuant to SEC MC series of 2019 as of November 2, 2021. Tongue twister yun ah. So, nasa number 97 po si We Fund Lending Corporation and andun po yung registration number niya and Certificate of Authority to Operate. So, kaya, that is the reason kung bakit nakakapag-operate pa si OneHand because yun nga, sabi sa memo kanina na recorded platforms as of November 2 is pwede pa rin pong mag-operate. Si OneHand ay maaari pa rin pong magpahiram at maningil sa kung sinong may utang sa kanila. And mag-send ng reminders for as long as yung mga ginagawa nila ay hindi po labag sa batas. At pansin ko nga si OneHand, given na may record na siya, may complaint na siya, feeling ko, at least, nag-iingat nga si OneHand kasi pag
pinagpatuloy pa nila yung mga sinasabing harassment, malamang matanggal sila ng lisensya, hindi na sila pwedeng mag-operate, and because meron pong pansamantalang ban sa pagtanggap ng mga registration ng mga online lending platforms, ng mga bagong OLPs, di na sila makabalik. Baka si One Hand ay tuluyan ng hindi makabalik kahit na magpalit po siya ng anyo. And then there's a second reason kung bakit mas maganda po na bayaran si One Hand. Ito po ay dahil si One Hand ay kabilang po sa mga companies na kung tawagin ay reporting entities dun sa CIC. Or ito yung mga companies that are submitting live or actual basic credit data of borrowers to the CIC database. So CIC po is a government body na yung purpose nito is mag-collect ng information nating mga borrowers. Kung naging good payer ba tayo, kung meron po tayong utang na hindi nabayaran. So yung mga info natin na nasasubmit sa CIC, kung naging good payer ba tayo, kung hindi ba tayo nakabayad sa ganitong utang, yung info na to magiging basehan ng ating credit score. So, yung credit score natin ay yun yung magiging basihan. Halimbawa, ikay mag-a-apply ng credit card, ikay mag-a-apply ng car loan, personal loan, sa mga bangko or other financing institution, yung credit score po ay makakapag-help sa kanila decide kung tayo po ay karapat-dapat na pautangin. Si WeFund po ay nasa line 617 sa list na to. So, kasama po si WeFund sa mga companies na nagre-report sa CIC. Kaya pwede po ni WeFund i-report yung list ng mga taong good payer, tsaka yung mga taong hindi nakabayad. You can also look at this in a positive way. So, kung naging good payer ka at nireport ka ni WeFund na naging good payer ka, actually nakakatulong to sa credit score mo. So, if it's otherwise, then nagiging negative din yung effect nito sa credit score mo. Third reason na kung bakit magandang bayaran si One Hand as much as possible, because yun nga, nakakapag-operate pa rin si One Hand. So, pag binayaran mo yung existing loan mo kay One Hand, pwede kang makapag-loan uli. At yung ginagawa ko dito ngayon, kasi medyo mabigat din na bayaran yung buong loan sa iisang, bayaran. Tapos, hindi sila nag-o-offer ng or at least sa akin hindi sila currently nag-o-offer ng installment. So, yung ginagawa ko is binabayaran ko yung existing loan, tapos nagre-reloan ko ako ulit, pero binababaan ko yung amount para eventually lumiit at saka ma-close ko yung account ko kay One Hand. So, hindi man yan best practice, but at least paunti-unti po siyang lumiliit hanggang sa kaya ko na siyang bayaran at ma-uninstall ko na finally si One Hand sa aking phone. So, as a final note, kung kaya pong bayaran as much as possible, maganda pong bayaran. Pero, kung ikay nagipit, nagka-problema, di na makabayad, kasi yun nga, ang hirap ng buhay, then more pong matakot kasi hindi ka po makukulong yan. At yun nga, kung kayo nga'y pupuntahan sa barangay, then mas mabuti na magkita kayo sa barangay kasi alam nyo guys, magkakaroon lang yan ng settlement, which advantages para sa inyo. Man po katapusan ng lahat kapag kayo'y ni-report sa CIC. Kasi kahit na naging, bumaba yung credit score mo dahil yun nga, hindi ka nakabayad, there are ways naman na, or in the future, maaari pa rin naman yan paangatin yung credit score. Pagplanuhan lang siya. So, pero marami pa namang paraan kung sakali hindi ka makautang kasi yun nga hindi maganda yung credit score mo. Marami pa namang paraan, guys. Magagawan yung paraan. Hindi po yung katapusan ng lahat. At most importantly, hindi ka po makukulong. So, I really hope na mas naging maliwanag ang lahat. So, for now, hindi po illegal si One Hand. That's a really, really safe conclusion. Thanks so much for watching this video and I hope to see you again on my next one. Bye!